ano nga bang pwedeng mangyari sa market tuwing US election sa forex market? So kung interesado ka, watch this video. In this video, pag-uusapan natin ang epekto ng US election sa forex market. Ang mga halalan ay hindi lamang isang political event. Ito rin ay may malaking impluwensya sa ekonomiya at sa ating trading strategies. Kaya't mahalaga na malaman natin kung paano nagbabago ang market kapag malapit na ang eleksyon. Paano nga ba nakakaapekto ang election sa forex market? So, sa panahon ng eleksyon, ang forex market ay nagiging volatile o magalaw. Bakit nga ba volatile ang market? Dahil ang mga traders ay nakatuon sa mga opinyon at poll results tungkol sa mga kandidato. So, kapag may positibong balita o outlook patungkol sa isang kandidato, maaaring tumaas ang mga stock prices at iba pang mga assets. For example, yung mga US pairs. Sa kabilang banda, kung may negatibong balita naman, is bababa ang mga halaga nito. So, ang sentiment ng mga traders ay madalas na nakabatay sa kung paano nila nakikita ang magiging epekto ng bagong administrasyon sa ekonomiya. So, for example, kung mayroong mataas na possibility na manalo ang isang kandidato na kilala sa kanyang matibay na economic policies, maaaring magdulot ito ng pagtaas ng confidence at investment. So, epekto ng eleksyon sa US dollar. Maaaring magdulot ito ng pagtaas ng confidence at investment. Sunod naman natin ay kung ano ang epekto ng eleksyon sa US dollar. So, kung sakaling manalo ang Republican candidate, kadalasan inaasahan na magkakaroon tayo ng mas mahigpit na fiscal policy at mas mataas na buwis. So, ang ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng inflationary pressure dahil mas mababa ang disposable income ng mga tao. So, sa kabilang banda, kung manalo man si Kamala Harris o ibang Democrat candidate, maaaring asahan natin ang mas maluwag na monetary policy mula sa Federal Reserve. Ang ganitong polisiya ay kadalasan nagre-resulta sa pagbaba ng interest rates at pagpapalakas ng liquidity sa market. Ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng halaga ng US dollar dahil mas maraming tao ang handang mamuhunan. Sunod naman natin ay ang traders sentiment at poll results. Mahalaga rin or kailangan natin na isaalang-alang ang epekto ng polls at surveys bago pa man maganap ang eleksyon. So for example, kung meron kayong group, meron kayong Telegram group, pwede kayong magtanong doon, okay? Or pwedeng magbigay ng survey yung admin. Then mahalaga na malaman din natin kung ano ang opinion ng mga ibang traders. So, ang mga traders madalas umaasa yung mga yan at kumikilos batay sa mga inaasahang result. So, kung makikita nila lumalakas ang isang kandidato ayon sa polls, maaari silang kumuha ng desisyon kung mag-buy or mag-sell entry. For example, kung lumabas na may malaking lead si Kamala Harris laban kay Donald Trump, ayon sa polls, maaring tumaas agad-agad ang halaga ng US dollar dahil inaasahan nilang magiging favorable para sa ekonomiya ang kanyang pamamahala. Next naman is yung mga strategy para makapag-trade. Ano nga ba maaaring gawin bilang isang trader habang papalapit ang eleksyon? So first, mahalaga na maging updated ka tungkol sa mga balita, developments hinggil sa halalan. Pangalawa naman is dapat kang magkaroon ng risk management. So hindi yan mawawala. Parating sasabihin, risk management. Hindi mawawala ang risk management. Of course, para maprotektahan yung kapital mo. Then of course, every trade, kalmado. Hindi pwede yung trade ka lang ng trade, wala kang plan. So, possible na ma-FOMO ka at hindi mo na makontrol
yung sarili mo. Kailangan marunong kang kumontrol. That's why you need risk management plan or trading plan. Kailangan din ang technical analysis. So, kailangan marunong kayo dyan. Kahit mga basics. So, for example, smart money concept, price action, yun. Then, kung ano-ano pa. Mahalaga na kailangan updated tayo dahil napaka-volatile tuwing US elections. So, ang mga decision natin sa trade dapat nakabatay lamang sa technical analysis pati na rin sa sentimental analysis. Again, kailangan nakatutok kayo parati sa news. So, by the way guys, meron pala akong gustong ihabol sa inyo. So, sa mga XM user dyan. So, if want nyo lang naman, sa mga gustong sumubok, dahil limited to, gusto ko itong share. So, sana makahabol kayo dahil limited lang po ang bonus na to. O, itong promo na to. So, dahil limited lang to at sana makahabol kayo. Dahil may $250 cashback na makukuha nyo kapag umabot kayo ng 50 lots sa trades nyo. Hindi minsan ang trade yan ha. Hindi minsan ang trade. Baga, syempre, everyday kayo nagtitrade. If ever man na ma-reach nyo ang 50 lots, automatic. Meron ka ng $250. Not bad. Diba? Sayang na yun, men. $250 cashback. Para makuha nyo yun, kailangan magamit nyo yung promo code habang maaga pa at hindi pa natatapos ang US election. Ito yung code na gagamitin nyo. Kapag nagtitrade kayo sa stocks, basta may US dollars a pair, matik na yan. Makapag-trade lang kayo ng 50 lots, meron na kayong $250 na cashback. Tapos may 100% deposit bonus ka pa. Then guys, yun lang. Naihabol ko na yung gusto kong ihabol. If meron kayong gustong ipa-clarify or meron kayong gustong itanong, so comment down below. Then that's it.